Ang Epeso po, ang pinakamensahe nito, pinaka-theme po nito, ay pinapakita po ni Apostol San Pablo kung ano ang vision o mission ng God sa church. Ang Diyos po ay nasa renewing project of creation. At ang church po, tayo po yon ng mga nakay Kristo, ay bahagi dyan sa God's project na yan. Kaya ang Epeso po, yan ang pinakatema niyan. Ano ang vision ng God through the church in His renewing project, renewing His creation. Nasa chapter 2 na po tayo, verses 1 and 10 ang pag-aaralan natin. Kayo noon ay mga patay dahil sa inyong mga pagsuway at mga pagkakasala. Namuhay kayo noon ayon sa takbo ng sanlibutang ito at sumunod sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid, ang espiritong kumikilos ngayon sa mga anak ng pagsuway. Tayong lahat ay kasama nila noon na namuhay sa mga pagnanasa ng laman at pinagbibigyan natin ang mga hilig ng laman at ng pag-iisip. Tayo noon, ayon sa kalikasan ay katulad ng iba na kabilang sa mga taong kinapopuotan ng Diyos. Ngunit ang Diyos na mayaman sa awa dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway, ay binuhay niyang kasama ni Kristo. Dahil sa biyaya tayo'y iniligtas. At dahil kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at iniluklok na kasama niya sa kalangitan upang sa mga panahong darating ay kanyang maipakita ang walang kapantay na kayamanan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng kanyang kabutihan sa atin na matatagpuan kay Kristo Jesus. Dahil sa biyaya kayo'y iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinumang makapagmalaki, sapagkat tayo ay kanyang gawa na nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong una pa man upang ating ipamuhay. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makakaupo na po kayo. Ano po ba ang pinakamalaking problema ng sangkatauhan? Maring sabihin po ninyo, poverty. Yung iba naman siguro lack of education, or sabihin siguro ng iba, bad choices. Kung sa Pilipinas, anong sasabihin ng mga tao? Anong pinakamalaking problema natin sa Pilipinas? Corruption. Okay? Pero si Pablo po, dito, nagbibigay po siya ng mas malalim na kasagutan kung ano ang pinakamalaking problema ng sangkatauhan. Ayon po kay Pablo, ang pinakamalaking problema ng sangkatauhan ay ito: dead in trespasses and sins. Patay sa pagsuway, patay sa pagkakasala. Now, pansinin niyo, hindi sinabi ni Pablo na ang tao mahina, na ang tao ay nag-struggle, kundi sinabi niya, dead, patay sa pagkakasala. Hanggat hindi po natin naiintindihan itong kalagayan ng sangkatauhan, hindi po natin lubusang maintindihan ang grasya ng Diyos, biyaya ng Diyos. Dito po sa ating pag-aaral sa Epeso, si Pablo po ay ini-explain niya sa kanyang mga readers na ito po ay mga Gentiles, they are pagans, they are worshiping idols. Ini-explain po niya sa kanila kung papaanong sila ngayon ay isinama na sa malaking pamilya ng Diyos, kasama po ng mga Hudyo na sumasampalataya kay Kristo. At ito pong sinasabi niyang ito po ang eternal purpose ng Diyos
na pagsamahin yung mga Gentiles at saka po yung mga Jews into one big family to inherit a renewed world. Yan po ang eternal purpose ng Diyos, na ang sangkatauhan, ma-Hudyo man, nakakakilala sa tunay na Diyos, o ma-Hentil man, na mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa pamamagitan ni Kristo, ay pagsasamahin po ng Diyos yan para merong isang whole big family that will inherit a renewed world. Now, ang mga Hudyo po kasi, kaya in-explain ito ni Pablo sa kanila, kasi ang mga Hudyo po, they hated the Gentiles. Tayo, Gentiles tayo. Dahil ang mga Gentiles po, they are idolaters. Tayo, hindi natin nakikilala ang tunay na Diyos no. Nakala natin ang Diyos natin dito sa Apalit, si Apo Iro, dito po si San Juan. So Gentiles tayo, we are idolaters. Kaya pag nakakita po tayo ng Hudyo, they hated us. Because the Jews are the people who worship the only one true God. Kaya they avoid Gentiles. Kaya si Pablo po dito, ini-explain na yan. Now, para po i-remind po sila ni Pablo, itong mga Gentiles na ito, ay pinaalala po niya sa kanila kung ano ang ginawa ng Diyos para sa kanila sa pamamagitan ni Kristo. At kung sino po sila ngayon dahil kay Kristo. Kaya dito makita natin yung pinapaalala ni Pablo sa kanila, yung former life nila nung sila ay wala pa kay Kristo. Pangalawa, kung ano po ang ginawa ng Diyos para sa kanila kay Kristo. At yung pangatlo, ano ang purpose ng Diyos kung bakit sila nirescue, niligtas ng Diyos kay Kristo. Kung sa atin naman, dito po, sa ating pag-aaral ngayong umaga, dito po, ayon din sa mga talatang ito, ay pakikita po natin o makikita natin kung ano ang buhay natin nung tayo po ay wala pa kay Kristo. At kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin ngayon, nung tayo ay sumampalataya kay Kristo. At yung pangatlo, ano ang layunin ng Diyos kung bakit tayo ni-rescue ng Diyos by our faith in Jesus Christ. So yung una po, ito. Ano po tayo nung tayo ay hindi pa sumasampalataya kay Kristo? Ito pong sabi ng Bible, we are dead in sin. Tayo raw po ay patay dahil sa ating pagsuway at pagkakasala laban sa Diyos. Ito po ang kalagayan ng sangkatauhan. They are dead in sin. Sabi nga sa talata, dead in your trespasses and sins. Of course, hindi po yan physically dead. Hindi yan ang tinutukoy. Kundi ang tinutukoy po ay spiritually dead. Patay spiritually. Ito pong dead in sin na ito po yung klase ng buhay, pag ang isang tao, ito po yung klase ng buhay dahil ang tao ay hiwalay siya sa tunay na Diyos. Dahil ang Diyos po, siya ang source ng buhay, kaya pag ang tao ay wala kay Kristo, siya ay patay. Kasi yung buhay niya hindi galing sa Diyos. Buhay siya pero patay siya sa Diyos. Dahil hiwalay po siya sa Diyos. Sa Bible po kasi, yung buhay ay nanggagaling pag ang tao ay connected siya sa tunay na Diyos. Kahit na po ang tao ay relihiyoso, pero pag siya po ay disconnected sa tunay na Diyos, kahit na relihiyoso siya, kahit na sumasamba siya kay Apo Iro, sumasamba siya kay Apo San Juan, o kung kanino pa, basta siya ay disconnected sa tunay at buhay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, he is dead. Patay siya. Kasi sa Bible nga po, life is when a person is connected with God, and death is when a person is separated from God. That is death. Kaya sa Genesis, halimbawa sa Genesis, si Adam and Eve po, nung sila'y magkasala sa Diyos, hindi sila agad namatay. After 1,000 years pa yata silang namatay. Hindi sila immediately, nung magkasala sila sa Diyos, they just dropped dead. No! They were expelled from Eden. Kasi yung Eden is a symbol of man, of humanity has a fellowship with God, so Eden was like that.
Meron silang fellowship sa Diyos, si Adan at si Eva. Pero when they sin, transgress against God, they were expelled from Eden. Kasi nga po, they were expelled from Eden, and then after 1,000 years, okay, they dropped dead physically. So ganun po ang ibig sabihin yan. Now, dito po, in-explain ni Pablo kung anong klaseng buhay ang taong separated from God. In-explain po yan ni Pablo. Ito po ang explanation. Ano ba ang buhay ng isang tao pag siya ay separated from God? Well, makita po natin, the person who is separated from God is missing God's purpose for his life. What is God's purpose for a person's life? Bakit tayo nilikha ng Diyos? Well, we were created to rule and manage creation. That's the reason why we were created in the image of God. Image of God, we were created in the image of God so that we could reflect God in His creation. Para ipakita po natin ang larawan ng Diyos sa Kanyang nilikha. That's the purpose. To become rulers and to become managers. But, pag ang tao po ay separated from God because of sin and trespasses, he is not the ruler. Iba po ang nagro-rule sa kanya. Kaya sabi ni Pablo, dead in trespasses and sins. Yung sin po, it is missing the mark. Pag sinabing sin, you are missing the mark. What is the mark? Well, the purpose of God is for us to rule creation. We are created in His. Then when we are out from God, we are sinning. We are missing the mark for the purpose that God has created us. And then sabi niya, trespasses. Alam niyo ibig sabihin trespasses? Trespassing. Lumabas ka na dun sa boundary mark ng Diyos. You were created to reflect God, but because you were separated from God, nag-trespass ka na. Umalis ka na dun sa original purpose mo. Kanya po, instead of being rulers, instead of being managers of God's good creation, ano po ang tao? Ito po ang kalagayan natin noon. We were slaves. Alipin. At dito po si Pablo, okay, so yun ang alipin. Instead of being rulers and managers of God's good creation, this creation, you are slave in God's creation. Parang ganito, buhay ka dahil gumagalaw ka, pero patay ka. Parang gano'n na, intindihan yan? Buhay ka kasi gumagalaw ka eh. Pero sa harapan ng Diyos, patay ka. Okay? Parang yung katawang lumulutang sa ilog. Pag nakita mo, parang lumalangoy. Pero nung makita mo, ay patay pala. Parang ganun. Parang ganun. Tinatangay lang ng agos. Ibig sabihin, patay siya dahil tinatangay lang siya ng now, si Pablo po, ganyan na ang description niya. Pag isang tao malayo sa Diyos, at ganito tayo nang wala tayo kay Kristo, tinatangay lang tayo ng agos. Buhay tayo pero nagpapatangay lang tayo sa agos. Anong agos? Dito si Pablo, dinescribe po niya yung three major powers that enslaves and destroys humanity. Ano po yung three powers that enslaves and destroys humanity? Well, number one, the world. Hindi po yung, pag sinabi nating world, hindi po yung mabuting mundong nilikha ng Diyos, kundi we're talking about worldly system, worldly values. Okay? Nagpapatangay tayo kung anong pinahahalagaan ng mundo, nagpapatangay lang tayo. Kaya sabi niya, in which you once walked following the course of this world. Nagpapatangay lang tayo kung anong uso, kung anong pinaniniwalaan ng tao. Akala natin okay lang yun kasi ginagawa ng lahat. Ganun tayo, umaagos. Tangay lang tayo sa agos ng mundo. Yung pangalawa, the devil. May mga tao ngayon, hindi sila naniniwala sa devil. Okay? Merong ang member sabi niya, Pastor, hindi ko naman nakakasama yung devil. O hindi ko naman nasasalubong yung devil. Hindi mo nga nakakasalubong yung devil kasi kasama mo yung devil.
Oh, many people do not believe that there is a devil. Okay? Pero yan po ang mundo po ay iniimpluwensya po ng devil. Meron pong spiritual forces nag-i-influence sa humanity to disobey God. Kaya ayaw ng mga taong sumunod sa Diyos because they are being influenced by spiritual forces. Kaya sabi dyan, following the prince of the power of the air. Dati ganyan kayo. You were just following the prince. Pag sinabing prince, ruler yan. May kapangyarihan siya. Ano yun? The prince of the power of the air. Yung atmosphere. Merong evil atmosphere na nag-i-influence sa taong wala kay Kristo, wala sa Diyos. Ano yung atmosphere? Yung sinasabi ng social media. Yung sinasabi ng ganito-ganito. Yung makita mo sa Facebook, nagmumurahan, kung ano-ano yun. Tapos tangay-tangay lang tayo. Yun po ay atmosphere na influenced by the power of the air. Okay? Now, ano pa? The flesh. Ito po yung pangatlo. Ano yung flesh? Ito rin, tinatangay din tayo nito eh. Ito po yung mga disordered desires natin. Yung bang mga desires natin na mga disorderly. Yung bang meron kang desire pero disorderly. Itong taong ito, may asawa pero gusto mo siya. Gusto mo siyang magkaroon ng relasyon. That is disorderly. Itong bagay na ito yung alak dapat mild lang pero tinutungga ng disorderly. Merong mga disordered desires. Okay, the flesh, yung masamang hilig ng laman. Sabi po ng talata, we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and of the mind. So, binibigyan lang natin ng puwang, ng time, yung mga bagay na naisipan natin, kahit na alam nating masama, yun ang binibigyan natin ng pansin. No? Kaya tangay-tangay tayo ng mga disordered desires. Okay, so in short, tangay ka ng agos, saan ka? You are in the realm of sin. Ganyan tayo noon. Nandun lang po tayo doon sa realm, teritoryo ng kasalanan. Okay? Kasi nga po, may atmosphere ng diablo, nandun ka. Nagpapatangay lang tayo. Yung worldly system, yung pong values ng mundo, nagpapatangay din tayo. Tapos yung pong mga desires natin na makamundo rin, nagpapatangay tayo. Kaya yung atmosphere natin, just imagine, nandito, nasa realm of sin ako. Kaya patay ako, I'm dead, wala akong buhay na galing sa Diyos. Meron akong mundo. Meron kumikilos ako, meron akong desire. At minsan nagagawa ko yung kagustuhan ko, masaya ako, pero nasisira ako. I'm in the realm of sin. Alam niyo yan, di ba? You know this. Alam po natin yan. Kaya sabihan, by nature, we are children of wrath. Ano pong ibig sabihin ng we are a person who is away from God, away from Jesus Christ, is a child of wrath. Alam mo sa Bible, pag sinabing you are children of wrath, hindi ibig sabihin, okay, ganito yan. Ibig pong sabihin ng children of wrath, ito yung mga taong pinabayaan na ng Diyos. Kasi sa Bible po, pag nahayag ang puot ng Diyos, sa isang taong ayaw sundin ng Diyos, hahayaan na lang ng Diyos yung taong yon gawin ang kanyang gusto. Kaya tawag dyan mga anak na pinabayaan ng Diyos. Pinabayaan, hindi sila mahal ng Diyos, kundi pinabayaan sila kasi ayaw nilang sundin ng Diyos, gusto nilang gawin yung mga bagay na ayaw ng Diyos para sa kanila. Kaya sa Diyos, sige, yan ang gusto mo. Bigay kita sa gusto mo. Yun po ang wrath of God. Yung galit ng Diyos. Hahayaan po ng Diyos ang taong gawin niya ang kanyang gusto, kahit na ito'y makakasama sa kanya, kahit nasisirain siya, yan ang gusto mo, okay, you get it. That's the wrath of God. Kaya po ang tao, pag sinabing galit na sa iyo ang Diyos, sige,
Gusto mong ganito, yan, sige. Gusto mong mambabae, gusto mong manlalaki, gusto mong gawin mo. Tapos ikaw naman, yes, I'm free. Masaya na ako sa buhay ko. Hindi mo lang, pinabayaan ka na ng Diyos. Kaya unti-unti makita mo yung buhay mo, pasira ng pasira. Kaya every Sunday we confess. Kasi pag hinayaan natin ang sarili natin sa masamang isip, masamang gawa, masamang balak, masamang salita, gusto kong gawin. Ano, patay ka. Sige, hayaan ka na ng Diyos. And then you begin to be destroyed. Yeah? Yun po. So, hindi ni-describe natin dito, ganun po tayo before we met Christ. At ganyan din po ang tao pag wala siya kay Kristo. Pag meron po tayong kasama dito, wala ka kay Kristo, ganyan ang buhay mo. Buhay ka, pero iba ang iyong Panginoon. Kasalanan. May Panginoon ka, sinasabi mo, Panginoon mo yung sarili mo, pero ang totoo, ang Panginoon mo, kasalanan. Diablo, laman, words. At alipin ka. Pag sinabing alipin, wala kang talagang kalayaan. Kung ano lang sabihin ng iyong Panginoon, gagawin mo. Ganyan po ang buhay ng isang taong pag wala kay Kristo. Buhay pero patay, buhay pero alipin, and they are missing the mark. Instead of being ruler and manager under God, they are a slave. Ganyan po ang description ni Pablo. You were made to become ruler, to become manager, but you are a slave. You are not living like you're supposed to live the way God created you. You are a slave. Ang illustration po dito, parang isang prinsipe na ipinanganak sa isang royal family. Siya po ang in line to the throne. Pero dahil nahiwalay po siya sa kaharian, namuhay siya bilang isang alipin. Ganyan tayo. Noon, nung hindi pa tayo nakilat, we are missing the mark. At ganyan po isang taong wala kay Kristo. Okay? You were created to rule, but because you are doing your own thing, kala mo malaya ka, pero totoo lang, alipin ka. Pero, hindi pa po tapos ang kwento, sabi nga nila. Hindi pa po tapos ang kasaysayan ng tao. Bakit? Kasi kumilos ang Diyos. Ganyan tayo noon. Pero hindi pa po tapos ang kasaysayan ng sangkatauhan, bagamat ang tao ay alipin ng kasalanan, tangay lang ng agos, pero hindi pa po tapos ang kasaysayan ng tao. At ito po ang mabuting balita. Dahil sa pangalawang bahagi po ng talata, ito ang sabi ni Pablo, but God. But God. Okay? Ito raw pong salitang but God is the greatest short praise in human speech. The greatest short praise in human speech. Why? Because ang tao, lumulubog po siya sa kasalanan, sa kanyang kasamaan. Pero but God. Wala na pong hopeless scenario na makita mo ang tao, nagmamarte siya, sinusundan lang niya yung Prince of Darkness. Parang nandyan ang diablo tayong tao. Nandoon ang diablo, inaakay tayo. Tapos, palapit na tayo ng palapit, hindi natin alam. Di mo alam. And you were just following. Tinatangay ka lang ng agos. But, God. Kumilos po ang Diyos. Parang ganyan. Parang nung si Pedro ay lumulubog po sa Sea of Galilee, unti-unti siyang lumulubog. Lord, save me! Sabi po ni Peter, and then Jesus reached out his hand. Ganyan
ang mabuting balita. Kaya kung meron tayong kasama dito, alipin siya ng bisyo, alipin siya ng masamang isip, malipin siya ng masamang ugali, at lumulubog ka sa masamang ugaling yan, the good news is this, but God. Kumilos ang Diyos. Kaya sabi po sa talata, but God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved and raised us up with Christ. So ano po ang intervention ng Diyos? Number one, He raised us with Christ. Okay? Binuhay raw po tayong kasama ni Kristo. Now, hindi po tumutukoy dyan na we already experienced bodily resurrection. Yan po ay mangyayari pa doon po sa huling araw. Diyan po sa 1 Corinthians 15, he's talking about resurrection life. Ang tinutukoy po dito is this: we are now sharing the life of the Messiah. By our faith, through the Holy Spirit that is given to us, we are now sharing the resurrection life of the Messiah. Okay? Na ibig pong sabihin, now we are not animated, we are not being alive by sin, but we are now alive in Christ. That's who we are now. Amen. Hindi na tayo patay dahil sa ating pagkakasala, kundi dahil po sa ating pananampalataya kay Kristo at sa pamagitan ng banal na Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos. Iba na ang realm natin ngayon. Dati realm natin sa sin, but now we are in the realm of Christ. We are now alive in Christ. The resurrection power of Jesus Christ is now working in our lives. Kaya nga nagbabago na tayo ngayon, bago na tayo ngayon. Dati ayaw natin sa Diyos, ngayon mahal natin ang Diyos. Dahil dati ayaw nating sundin ang Diyos, ngayon gusto nating sundin ang Diyos. Dahil noon dati gusto nating gawin, nung gusto nating gawin, kahit na masama, pero ngayon iniiwasan natin yun kasi wala na tayo doon sa realm of sin. We are in the realm of Christ. We are now tasting the power of the age to come. Natitikman na po natin yung kapangyarihan ng age to come. Parang yung future life has come into the present, and now we are partaking of that power of the resurrection. The immeasurable greatness of His power toward us who believe. Natitikman na natin yung future. Yung future dumating na. At ito'y natitikman na natin. Kaya nagbago ka. Ngayon naintindihan mo, Pastor, bakit ako nagbago? Meron ba akong nainom? No. Anak, bakit ka nagbago? Ano bang restaurant? Diyan ka ba kumain? Hindi ganyan. Kaya ka nagbago. Kasi napansin ng magulang ko, bakit ako biglang nagbago? Dahil dati pag lumabas ako sa bahay, drugs na ako, uwi na ako, drugs pa rin. No. Tapos biglang, nagtaka yung nanay ko, saan ka pumunta? Sa bahay ng pastor. Ano? Church. Tapos bigla ako nagbago. Sabi na, anong kinain mo, JB? Ano nainom mo? Ano nahitit mo? Bakit na nagbago? That is the power of Christ. Kaya ka nagbago because you are now in the realm of Christ. You are now alive in Christ. Yung pong kapangyarihan ng future age has come in your life now. Okay? The power of the age to come has come into the present. Kaya nagbabago yung tao pag nakakilala siya kay Kristo. The future life, the life of the age to come has come to our present through the resurrection of our Lord Jesus Christ. You are no longer dead in sin, but you are now alive in Christ. Ang ibig pong sabihin yan, hindi na po tayo bahagi ng lumang buhay. Bagong buhay na po tayo. Okay? If anyone is in Christ, new creation. Okay? Hindi na po defined ng kasalanan yung ating buhay. Hindi na po defined ng death. Hindi na po defined ng dark spiritual powers. Ibig sabihin, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Pwede mo nang
tanggihan ang tukso ng kasalanan. Okay? Dahil kay Kristo, we belong to the new age. We belong to the future. We are now carrying the resurrection life of Jesus Christ. Kaya ano pong application nito? You stop living like you're still dead. Okay? No, stop living like as if you are still dead. Ano yan? Yung bang tapusin mo na yung ganito lang talaga ako. Hindi ka na ganyan. Binago ka na ni Kristo. Meron ka ng resurrection life. Kaya wag mo nang sasabihin, ganito talaga ako eh. Mainggitin. Maruming bunganga. Ganito talaga ako. No. If you are in Christ, you are not dead in sin, na parang wala kang magagawa. Talagang mahina ako sa kasalanang ito eh. Pag nakakita ko ng ganito, para ako hinahatak. No, you are dead to sin. You're now alive in Christ. Dahil you have been raised with Christ into a new life. So yung una po, raised with Christ. Pangalawa, you are seated with Christ. Hindi lang raised, you are seated with Christ. This is even more shocking. Kasi you are seated with Christ. Sabi diyan, seated with Him in the heavenly places. Anong ibig sabihin yan? Well, ganito po yan. Seated with Christ in the heavenly places. Imaginin po ninyo, merong isang hari. Nakaupo sa trono, and then pinatawag ka doon sa napakalayo yung probinsya. Pinapunta ka sa Malacanang Palace kasi gusto ng hari, umupo kang kasama niya. Nasa malayo ka, nandun ka sa Apari. Oh. Pero pinatawag ka sa Malacanang, may hari sa Malacanang, at nung dumating ka, umupo ka sa tabi ko. So now, in ancient world po, ang ibig sabihin ng seated with the king, there is shared authority, there is shared honor, and there is shared identity. This is about status. When the Bible says we are seated with Christ in the heavenly places, we are sharing Christ's authority, we are sharing Christ's honor, we are sharing His identity. Okay? Kung ano si Kristo, ganun tayo. Ganun tayo. This is shocking. Ako nung mabasa ko ito, really? I was shocked. But this is what the Apostle Paul, who has the authority of Jesus Christ, tells us. We are not only raised with Christ, we are seated with Christ in the heavenly places. Okay? Now, ano pong ibig sabihin we are seated in the heavenly places? Well, hindi po ibig sabihin yan, nasa langit tayo. No? Kasi yung isip ng tao, pag namatay ka, kukunin ka ni Lord, kukunin ka ng anghel, dadaling ka sa langit. Oh, tapos mawawala ka na sa lupa. No. Kasi ang tinutukoy ni Pablo, these are saints, these are Christians. Now, hindi sila patay, they are alive. But while they are alive, they are seated with Christ in the heavenly places. Ano pong ibig sabihin yan? May tension dito. Ang tension po yan ay ito. We are now seated in the heavenly places with Christ. We are sharing His authority, sharing His identity, and sharing His honor, but we are still living on earth. So ano po ang ibig sabihin yan? Ganito po mga kapatid. Ang heaven po is God's space. Ang earth is human space. Okay? And because of Christ, heaven's space and human space are now joining and they are overlapping. Okay? And because of Christ, because of His death and resurrection, Christ is now seated with God. We have now a person, a human in the presence of God. And tayo, we share that position with Christ. Kaya, because now we are in Christ, this heaven and earth overlap. Kasama tayo na dyan. Pakita mo yung susunod na slide. Yan. Ganito po yan.
Imagine po ninyo, merong dalawang realities. Okay? Dalawang mundo. Ang mundo ng tao, mundo ng Diyos. Ang mundo ng tao, our space, ano yung meron? Pain, struggle, temptation. Pero ang mundo ng Diyos, that is heaven. Ano po ang nandun? There is rule, there is peace, there's authority. And because we are in Christ now, these two mundo nag-join. Kaya while we are on earth, we are heavenly citizens. Kaya sabi sa Bible, tayo raw po ay heaven citizens. We have the citizenship of heaven. Kaya ako, tatlo ng citizenship ko. I'm a Filipino. I'm a senior citizen. And now also I'm a citizen of heaven. Hindi ibig sabihin, hindi ibig sabihin, patay na ako, nandun ako. No. Ang ibig pong sabihin, I'm now living in this realm. Na dumating po yan when Jesus Christ was resurrected. And because I am in Christ, I'm experiencing this. Okay? Naintindihan po yung sinasabi ko? Ang practical application po ito, if you want to experience this, ano ba na-experience natin when we worship? Kaya when we worship, when we pray, na-experience natin yan. When we worship, if you are aware of this, by the Holy Spirit, God, heaven, meets earth when we are worshiping. Kaya ito pong Lord's Way auditorium na ito, we could say that God meets us here. Because when we worship, our spirit joins with God's spirit and heaven is meeting. Wag po niyong isiping ang langit napakalayo. Saan? Yung malayo. Nakita mo yung star na yun, yung maliit na star na yun, lampas pa dun. Yun ang heaven. No. Heaven is there. God created the earth and heaven so that God can live with us. So, when you worship, pag nag-worship po tayo mga kapatid, isipin ninyo, God is moving. When we draw near to God, God is drawing near to us. Another thing, hindi lamang worship, when you pray. When you pray according to God's word, nangyayari po yan. Kaya ako pag nagpipray ako ngayon, iniisip ko ang Diyos, lumalapit sa akin dahil lumalapit ako sa Kanya. Meron akong nangyari ngayon. Alam niyo yung senior, kami mga senior, ako nagigising ako mga 4 o'clock in the morning. Minsan, 4 o'clock. Anong gagawin ko? 4 o'clock in the morning, tulog pa yung mga tao, ako buhay. Kaninang umaga, alam niyo yung ginawa ko? I prayed. Nag-pray po ako, pinag-pray ko yung Ephesians chapter 1 at saka chapter 2. Nag-pray ako. Inirecite ko po sa prayer ko ang Ephesians chapter 1 at saka Ephesians chapter, kasi kabisado ko dahil itong picture. Alam mo ninyo, ang sarap ng feeling. I am nearing God and God is nearing to me. So ganyan po tayo, practice niyan. When we worship, you think about God coming to you and you are coming to God. When you pray, you think of God coming to you and you are coming to God. Heaven and earth are being joined through Christ. In Christ. Christ is human and He is divine. So when we are in Christ, this God's space and human space joins together. So ano po ang application natin dito? Well, kailangan pong mamuhay tayo from heaven's perspective, not from earth perspective. Yun ang ibig sabihin sa Philippians chapter 3. Sabi niya, set your mind on things above, not on things below. Why? Because you are now citizens of heaven. Okay? Kaya yung perspective natin ngayon, hindi na yung perspective ng mundo, hindi na perspective ng pinaniniwala ng tao, hindi na perspective. Yan, hindi na ganyan ang dapat nating ipambuhay. Okay? Your life should not be defined by earth, controlled by fear. Dapat hindi na. Kinakalaban natin ng fear. Controlled by pressure, controlled by circumstances.
your position is now in heaven. Kaya yung perspective, masanayin natin ang sarili natin, yung perspective of heaven, ang perspective natin yan because we are citizens of heaven. Ano ibig sabihin? Instead of fear, let us live in confidence. Instead of shame, live your identity in Christ. Instead of defeat, live in the victory of Christ. Again, the key, worship, prayer, meditating on the scriptures. Because when we are doing that, heaven, God's space, and earth, our space, comes together. Ito po yung tinatawag na already but not yet. Importante nating maintindihan yan. Yung reality is this, we are raised with Christ, ang status natin, already, we are raised with Christ. We are seated with Christ, anong status natin? Yes, we are already seated with Christ. Pero yung full transformation, not yet. But, it has begun. Simula na, pero not yet full. Resurrection body, that is our reality. That is a reality, pero not yet. Yun ang inaasahan natin, resurrection body. Itong katawang ito, 67-year-old body. Marami na sakit. Alam nyo, ang good news, I will be given a new body. Age 33. Not yet. Anak, not yet. Kasi nararamdaman ko pa eh. Parang ganito po yan. Pag bibili ka ng bahay, nag-scout ka ng bahay, gusto mo nang lumipat from the barrio sa Gatbuka, gusto mo nang manahimik kasi maingay yung kapitbahay mo. Bibili ka sa subdivision, sa Lares. No? Pumili ka ng bahay doon, yung mga ginagawa ni Kuya Ron, yung magagandang bahay na ginawa ni Kuya Ron. Nakurso na, Kuya Ronnie, sa akin ang bahay niya, bibiling ko na yan. Hindi pwede pa. Sabi ni Pastor, kailangan mo ng down. Of course, siyempre, magda-down payment ka ngayon. Pero, yung bahay na yon, sa'yo na yon. Pero, hindi ka pa titira doon. Yun ang already, but not yet. Okay? Resurrection body, that is promised to you, but not yet. You're now living in Christ, okay? Pero yung full living with Christ, not yet. Yung future has come into your present. So that future, you are now living in the present. You are no longer slave of sin, you are living in Christ. Naintindihan po rin yan? That's who we are. Ganyan po tayo ngayon mga kapit kay Kristo. Okay? Bakit yan? But God. Because of God. So ganyan po tayo ngayon. Kaya may struggle pa eh. Kaya nag-i-struggle ka pa. No? Pagdating po natin sa chapter 6, makita natin kung bakit merong spiritual warfare. Alam niyo kung bakit merong spiritual warfare? Kasama tayo yun. Kasi nga, pinaupo tayong kasama ni Kristo dun sa heavenly realms, at yung pong demonyo, narito siya sa lupa. So dahil na kay Kristo na tayo, meron ng fight ngayon. Yung laban ni Kristo, isinama tayo sa laban ni Kristo. Kaya meron tayong spiritual warfare dito sa lupa ngayon. Kaya huwag kayong magtataka, there is a struggle. Kasi nga, dati walang struggle. Gagawa ka lang ng kasalanan, huwag ka lang mahuhuli. Pag nahuli ka, yun ang struggle mo. Pero hanggat hindi ka nahuhuli, okay lang yun. Pero ngayon, meron ng struggle. Because we are now in Christ. Now, let's move on to the last point. Now, pero ang lahat pong ito, meron pong purpose ang Diyos. Bakit niya tayo niligtas? Kasi may purpose po ang Diyos. Now, bakit po tayo niligtas ng Diyos? Let's go to the third and last point. Because God has a purpose. Ano po ang purpose ng Diyos? Dalawa. Una, to display God's immeasurable grace.
Ang salvation po, yun ang una, to display God's immeasurable grace. Ang salvation po is not only about us. Salvation is about God displaying His grace through us. That is salvation. Pansinin po ninyo, si Pablo, gumamit po siya ng mga lavish, magnificent words to describe God's kindness toward us who believe in Christ. Pansinin yung ginamit niyang mga salita para i-describe niya sa atin yung dakilang ginawa ng Diyos sa atin. Sinabi niya, the immeasurable riches of His grace in kindness toward us who believe. Di-describe niya, hindi mo raw masukat yung yaman ng kanyang grasya sa kanyang ipinadama sa atin, yung kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo. In other words, ang sinasabi po ni Pablo ito, God has been very, 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 very good to us in Christ. Okay? Now, bakit natin grace to? Kasi knowing anong kalagayan natin nung wala tayo kay Kristo, we were like slaves of sin, slaves of the devil, and we are being destroyed. But God, because of His grace and mercy, of His love that He has showed us in Christ. Kaya po, sheer grace yan eh. Grasya po talaga ng Diyos yan eh. Grabe, nung ako nasa drugs, gustong-gusto ko yung drugs, hindi ko alam sinisira na yung buhay ko. Grabe ako nung talaga. Gising ko, marijuana. Paglabas ko sa bahay namin, pa-score na ako ng cup syrup. Yun ang tinitira namin, yun ang uso ngayon. Doon eh. Nagwawala na ako. Wala nang pakinabang sa akin ang mamamayan. Walang pakinabang sa akin ng mamamayan. In fact, sinisira ko ang mamamayan. Kasi nagtuturo pa akong mag-drive sa mga, grabe ganon. Tapos, nung dinala ko sa rehab, galit na galit pa ako sa aking mga, bakit niyo ako dinala sa rehab? Bakit niyo ako dinala? Nag-i-enjoy ako sa buhay ko. Nag-i-enjoy ka nun? Hindi mo alam? Hindi mo alam, impyerno na yung buhay mo. But God. Ngunit ang Diyos. Grace. Kaya sabi ng Bible, for by grace you have been saved through faith, and this is not from your own doing, it is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. So yun po ang unang dahilan bakit tayo niligtas ng Diyos. Pero meron pa isa, to restore us to God's original design. That's the reason. Ibabalik tayo ng Diyos doon sa original design niya sa atin. Ano po ba ang original design ng Diyos? Bakit tayo nilikha ayon sa kanyang wangis? Well, sa Genesis, mababasa mo yan. Kaya tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ayon sa kanyang wangis. I-reflect natin ang kanyang wangis sa creation. Kaya nilikha ka ayon sa wangis ng Diyos eh. Kasi i-reflect mo, ipapakita mo ang Diyos sa kanyang creation. You will manage His creation. You are created to be fruitful. You are created to multiply. You are created to fill the earth. You were created to subdue and rule over creation. In short, ang vocation po natin, we will reflect God's character, His goodness, His wisdom, His creativity, in His whole creation. We will be partners with God in cultivating and ordering the world by living fruitful, life-giving relationship with each other. Para po tuklasin pa natin yung mga sikreto ng creation. Alam mo, marami pa tayong matutuklasan dyan eh. Ano? Yung hindi pa natin natuklasan yung mga minang nandyan niligay ng Diyos eh. Ang Pilipinas daw, mayaman siyang bansa pero mahirap yung mga tao kasi maraming korap. Ang mga korap po, yan, sinisira nila yung mundo natin. May budget naman, nagpatayo ng mga dike. Anong ginawa? Because of corruption, alipin sila ng kasalanan, alipin sila ng mundo, alipin sila ng Diyos. Bagamat hindi nila alam yon.
Pero pag nagpagawa tayo ng dike, siguro sa laki ng budget na, may ginto pa yun, may pilak, may lagay ang dekorasyon. We were created. Now, ang Diyos liligtas tayo para ibalik tayo sa original design niya. Yan po ang dahilan. Hindi yung pag namatay ka, dadaling ka sa langit, iwanan mo yung lupa, sisirain. No, mga kapatid. The biblical story is this. We were created in the image of God to reflect God in His good creation. Kaya tayo inligtas. Kaya sabi po dyan sa verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Look at the word created. It echoes Genesis language. God created heaven and earth, and man was created in the image of God to reflect God. Kaya sabi dito, we are His workmanship, created in Christ Jesus. We are being reformed. Tulad po siya ng isang mamahaling statue na ginawa po ng isang magaling na sculptor. Nasagi. Exhibit, nasagi. Nabasag yung mamahaling nabasag. Ngayon, anong gagawin? Pinatawag yung gumawa noon. Binuo uli. Unti-unti niya. Ngayon, palagay ba ninyo? Bibilisan niya? Hindi, unti-unti niyang ibabalik yon. Okay? Unti-unti niyang babalik. Yun po ang ibig sabihin ng workmanship. We are His workmanship. We are being remade in Christ Jesus. For what purpose? For good works, which God has prepared beforehand that we will walk in them. Ano yung pinrepare ng Diyos? Talking about Genesis. Again, nilikha ang tao sa wangis ng Diyos to manage His grace, nasira yun because of sin. Ngayon, through Christ, nire-remade tayo to Christ para ibalik tayo sa original design. Amen. When I think of this, wow. Kaya ikaw, tatanong, anong purpose ko? Iba kasi gumagawa sa sariling purpose. Gusto ko, yumaman ako para kilalanin ako. Yun ang purpose ko. Huwag kang gagawa ng sarili mong purpose. Kailangan hanapin mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Ang purpose ng Diyos sa buhay mo, you were created to rule and manage. So every time, that is your purpose. Huwag kang gagawa ng sarili mong purpose. Kasi pag gumawa ka ng sarili mong purpose, makukonfuse ka. Ang daming tao ngayon, mayaman sila, tangkilan, pero gusto lang mamatay. O sinong gustong maging comedian na magaling na comedian? Kilala ka sa buong mundo. Sige. Gaya mo si Robin Williams. Nagpakamatay. Look at your purpose from God's perspective. And this purpose is found in Christ. Kaya hanapin mo yung purpose mo, yung identity mo through Christ. Because you're being recreated in Christ. Masterpiece in Christ. To do good works. Yun po ang purpose ng Diyos from the beginning. Kaya po, salvation is not about going to heaven. It's about becoming fully human, created in God's image. That is the purpose of salvation. Okay? God is renewing this world, and we are part of this renewal. We who are in Christ. Let us conclude this, mga kapatid. Number 1, application. Find your identity in Christ. Your identity is not self-made. Huwag po kayong gagawa ng sarili nyong image, identity. Hanapin mo ang identity mo kay Christ. Kasi yan, dinefine na ng Diyos, what is your identity. Hindi mo na kailangan ibentuhin yung sarili mong image. Okay? Hanapin mo ang image mo kay Christ. Hindi ka maliligaw. Hindi ka mako-confuse. Malalaman mo ang purpose mo. Pangalawa, you are part of God's eternal plan. Yan po ang plano ng Diyos noon pa. To rule, to manage, to develop, to cultivate. Okay?
Huwag kang gagawa. So ang buhay mo, meron ka ng purpose. Yan ang purpose ng Diyos sa iyo. Bago ka pa ipanganak, may purpose na ang Diyos sa iyo. Kaya ako nagkaganon ang gusto ko, ang purpose ko lang sumaya sa buhay. Kung ang purpose mo sumaya sa buhay, palitan mo na yan. Please, paalang-alang sa iyo, palitan mo. Pastor, ang purpose ko po, lumigaya ako sa buhay. Anak, makinig ka sa akin, matanda ako sa iyo. Palitan mo yung purpose mo. Kasi everyday mapuprostrate ka. Makita mo ang buhay hindi laging masaya. Palitan mo. Ito ang purpose ng Diyos sa iyo. Bahagi ka ng kanyang eternal plan. Do that purpose. Pangatlo, okay? Your everyday life matters because may purpose ka. Yun ang purpose ng Diyos sa iyo. Kaya yung ginagawa mo bawat araw is very important. Okay? Yung ginagawa mo sa trabaho mo, yung ginagawa mo sa bahay, yung community, good works. When you do good works in Christ, because you are in Christ, you are expressing Christ's reign in your life. You are being part of this purpose. Pag gumagawa ka ng mabuti, pag gumagawa ka ng lililinis mo yung bakuran mo, okay? Nagkalat yung basura sa gatbuka, limbas mo yung basura, sasabihin, kukunin yan Thursday o kaya Tuesday. Kinain na ng aso, kinalat na ng aso, wala pa rin basura. Kaya kinain ng aso. Nag-text sa akin si Nanding kanina, Jim, yung basura mo, kinain ng aso, labas ako. Inalis ko. Siyempre, nag-face mask ako, baho Pag you are doing those things, simple good works, you're being part of recreation. Nagiging good ka sa iyong neighbor, may nag-aaway, nagiging peacemaker ka, you are part of God's good work. Nasa school ka, binigyan ka ng assignment, tapos yung mga kasama mo, nagsisismi, assignment na, si principal, naisip na principal na, huwag tayo natin gawin yan. No. Pakita mo, gawin natin good works. Kaya lahat ng ginagawa mong good works, may meaning. What you do with your life. You're raising your family. Nagkaanak ka, you raise your family, you work. Because you will raise a good family, Christian family. You are part of God's recreation. Dati ako, when I was in drugs, hindi lang ako nagda-drugs, tinurong ko pang mag-drugs yung mga kabataan doon sa lugar namin. Nako, sinisira ko yung kalikasan. But when I met Christ, I began to teach you the Bible, now you're here. So, yan po. Lahat lang ito'y matatagpo natin kay Kristo. And then last, konti na lang. Appeal ako sa mga unbelievers. Baka meron tayong kasama dito, unbeliever. O wala siya kay Kristo, hindi siya naniniwala kay Kristo. Ganito. Ito'y appeal ko sa iyo. Nararamdaman mo ba yung buhay mo walang direksyon? You feel life has no direction? Parang paulit-ulit na lang, walang direksyon. Baka rin nagtatanong ka, bakit ako narito sa mundong ito? Naku, lalim naman ng tanong mo, bakit ako sa mundong ito? Anong saysay na mga ginagawa ko? Well, good news. Lahat ng ito na kay Kristo. Okay? Ano ang gospel? Ito po ang mabuting balita. Ang Diyos po nasa renewing project in renewing creation. Ito po ay pinatunayan niya when He raised Jesus from the dead. After Jesus died for sin, He raised Him from the dead to launch God's new creation project. And everyone, ang bawat isa po, inaanyayahan ng Diyos na sumama sa creation project na ito sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Anong utos ng Diyos? Magsisi, tumalikod sa kasalanan, baguhin mo ang direksyon ng iyong buhay, sumunod ka kay Kristo. Sampalatayanan mo si Kristo. And then you will be forgiven, patatawarin ka sa lahat ng iyong kasalanan, and then God will give you Holy Spirit. The Holy Spirit, then you will be part of God's renewing project. That's the good news. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Thank God
Sambahin po natin ang Diyos sa lugar na ito. Nagtatanong ka ba, bakit ka narito sa mundong ito? This is the answer. You were created in the image of God so that you will reflect God dito po sa mundong ito. Kaya yung life mo has a purpose, has meaning. You are part of God's eternal plan. Kung hindi mo pa sinusuko ang buhay mo kay Christ, labas ka pa sa buhay na ito. Alipin ka. Nabubuhay ka pero alipin ka. Nabubuhay ka pero patay ka. Pero ang good news ito, God wants to save you. To include you in this project of His, renewing creation. At tayo naman po, let us commit our lives in God's project. You have been saved. You've been given the Holy Spirit. Let us be faithful. Aming Amang Diyos, salamat po sa mensahe niyo sa amin ngayong umagang ito. Kinaklaro po ninyo sa amin kung bakit niyo kami iniligtas kay Kristo. Salamat po sa iyong habag, sa inyong biyaya. At kami ngayon ay na kay Kristo na, wala na kami sa teritoryo ng kasalanan, ng kasiraan. Nasa kaharian na po kami ni Kristo. At ang layunin po ninyo sa amin ay maging bahagi kami ng iyong recreation project sa creation. Maging tapat po kami sa aming panawagang galing sa iyo. Hanapin namin patuloy ang aming purpose sa buhay nito in Christ. Hindi ayon sa takbo ng sanlibutan, kundi ayon sa iyong layunin sa amin kay Kristo. Sa inyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus.